Welcome back po kay Coach Haji Vlog. Dito tayo kay Heaven Bro, dito sa may Alabat. At yan yung mga kanilang mga variety order. So, yan. Tapos sir, pangalan mo sir? Jefferson po. Jefferson, kumusta naman yung business natin? Ayos naman. Okay, ito. Hindi, okay naman dito kasi ko siya. Yung location, mayroong siyang privacy. Yun lang ang gusto natin dito. Maganda siyang, diba? Kaya yung mga gusto ng mga coffee na high-end, dito tayo, okay. Heaven Bro. Okay, dito kami habang tumit. Oh, ganda ng location natin, ha? Ayan, ito, yung labas na. Sa labas yan, dito yan, eh. Okay. Wadi, thank you. Magpo-podcast lang tayo mabilis. Bigyan lang natin ng kaunting reaction yung pero dahil ito, pinopromote na natin sa mga gusto ng mahilig magkape at saka mga variety na pwedeng pang kahit may kuhan, may occasion at saka may bisita, dito nyo dalhin. Napaka mabait yung aming kuhan dito. Yung tindero nila at saka yung may-ari nito mabait. Okay? Thank you bro Thank you. Okay mga kapatid, sige dito tayo. God bless po. Bagong lahat ito. Okay naman yung location. Maganda naman. Ilang pa natin. Ayusin lang natin yung mag-reaction lang tayo ng kaunti doon sa pan. Bigyan lang natin ng kaunti reaction. Liwanag, di ba? Okay. Umuulan sa labas pero maganda yung kanila. Ito yun. Ito yung location nila. Malinis, maganda. Okay. Okay, bigyan natin ng pan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back po sa Coach Haji Vlog. Salamat sa mga nag-subscribe at saka sa mga nag-views. Thank you. Sobrang na-appreciate ko po. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigit naman po yung subscription, kahit na yung like na lang, at saka comment sa baba, at saka share na lang. Na-appreciate ko na po yun. Okay? Ang tatalakayin po natin mga kapatid, ay by the way nga pala, God bless sa lahat. Okay? Okay yung kanila. Masarap yung kanilang anong brand, anong ito? Heaven Bro, ayan, Heaven Bro. Dito lang yan sa may parting malapit sa Fuji. Okay, yung bigyan natin ng reaction, lumilindol, no? Lakas kaya lang, dahil nga cover yung kwan, maganda. Kahit di pa dinig pa rin, pero kaya pasensya na po sa narinig. Ang bibigyan natin ng reaction, yung tungkol sa sinabi ng kwan. In-interview ni Doc Willie Ong, si Amy Marcos. Doon natin napatunayan, idipakita natin yung mga i-debunk nyo po, yung mga Ensaymada vlogger at saka yung mga bayaran ni mga bayaran na vlogger. Yung sinabi lahat ni Senator Amy Marcos, i-debunk nyo po. Liwanag po noon. Diba? Unang-una, diba? Sila daw mismo yung pumunta kay VP Sara, Inday Sara sa Davao para i-convince. Hindi para mag-busy ha. Ito, take note po ha. Nung pumunta sila, sabi ni Senator Amy Marcos, punta tayo sa Kwan, maki-birthday tayo, baka makaswerte. O, di ba? Meron talaga silang intention na pumunta doon para para hikayatin nga si VP Sara na maging vice niya si Bongbong Marcos. Maliwanag po yun. Ang liwanag ng interview ni Senator Amy Marcos. Hindi po for president. Kaya malinaw talaga na yung sinasabi ng mga Ensaymada vlogger at saka sa mga bayaran na vlogger na ginamit lang ni Inday Sara si Bongbong, baliktad po. Sige, i-debunk niyo po yung sinabi ni Amy Marcos. Siya mismo, magkapatid sila pumunta ron. Paano niyo i-debunk yun? Di ba? Nantotoo na sila talaga lumapit, nakiusap, na maging, kasi ang dami nag-apply dyan eh. Marami nag-apply kay VP Sara para maging busy. Katulad na ni Gatchalian, isa sa mga umapply para gawing busy niya. Kasi tatakbo nga, kasi mataas yung porsyento nung rating ni VP Sara nung time na 2018. Talaga siya yung mataas yung rating niya for president. Kaya marami nag-apply na vice presidente para maging busy ni VP Sara. Katulad ni Senador, napalitan naman yan, ni Win Gatchalian, ito si Trillanes, kasama yan sa mga nakikiusap. Tapos yun nga, yung magkapatid,
Sila ang pumunta, nakiusap sila, pero ayaw talaga ng BP Sara. Sabi, sige kayo na lang tumakbo, di ba? Pero pinalalabas nga ng mga bayarang vlogger na manggagamit nga ito si BP Sara. Ang totoo pala, yun nga, di ba? Sila mismo lumapit yung magkapatid na Senador Amy Marcos at saka ni Bongbong Marcos para maging busy niya si Bongbong Marcos nung time na yun, 2018 yun. Ang record niya, April 2018, di ba? Doon, naki-birthday sila. Pinakikiusapan na gawing busy si Bongbong Marcos pag tumakbo si Vice President. Kaso nga ayaw talaga. Sabi ni Bibi Sara, kayo na lang. O sige. Ayaw na nga niya, dito lang daw siya sa Davao, para gano'n. Pero dahil sa pakiusap, diba, ni Amy Marcos na pumayag na maging Vice Presidente, Vice President ni Bongbong Marcos. Kumbaga, yung sinasabi nila, swerte talaga dahil pumayag sa ganung situation. Pero lumalabas ngayon, di ba? Binabaliktad nga ng kampo ni Bongbong Marcos na ginamit lang ni BP Sara si Bongbong Marcos. Ang totoo pala, di ba? Sila ang nakiusap kay BP Sara. Kaya nalulungkot nga daw. Tapos, isa pa, ang laki, sabi nga ni Amy Marcos, napakalaki ng utang na loob nila sa mga Duterte, di ba? Dahil doon, nakabalik sila sa panunungkulan, di ba? Pero nga, nalulungkot si Senador Amy Marcos dahil nga, nag-resign as a Defense Secretary. Doon siya nalulungkot, di ba? Nawala na, buwag na yung unity team. Kasi, ang nag-create ng unity team talaga si Senador Amy Marcos para magkaroon ng unity team, di ba? Siya ay nag-create para mapapayag, ganyan yan. Pero dahil nga ginagamit niya na hindi raw kanya, ang gumagamit lang na si Bibis, ginamit lang si Bongbong Marcos. O sige, challenge ko sa mga insimada vloggers at saka mga bayarang vloggers, i-debunk mo po yung sinabi ni Senador Amy Marcos. I-debunk niyo po yun. Sila mismo magkapatid ang pumunta, paano niyo pasusubalian niyo na sila ang nakiusap. Tapos, almost nag-try din, di ba, na ilibing sa libing ng mga bayani si Senior Marcos, panahon pa ni Erap Estrada, pero hindi natuloy. Tapos, ang kwento pala niyan ito, mismong nung manalo nga, nung pumunta siya, nangangampanya pa lang si Digong, pero hindi pa siya dideklara na almost yun, mga 2018 din siguro yun. Pumunta sa Ilocos yun, pumunta sa puntod ni Senior Marcos. Dumalaw dun. At nangako nga doon na kapag siya manalo, ipalilibing niya sa mga libingin ng mga bayani ang Senior. Dahil nasa batas naman, dahil dating sundalo, dating pangulo, dapat karapatan niya rin manibisa. Libingin ang mga bayani. Pero maraming nagtangka, pero ang daming negatibong natanggap ng mga Marcoses kasi nga ayaw talaga nila kasi itinuring nilang salot nga yan. Kaya nga ganyan yan. Napalaya sa Pilipinas yan di ba? Itinuring ng mga salot dito sa ating bansa. Pero bukod tangi lang si Pangulong Duterte ang nagpalibing dyan. Nagkaroon ng lakas ng loob na libingin ng mga bayani ang Senior. Kaya ang sabi nga ni Senador Marcos, Amy Marcos, napakalaki ng utang na loob nila. Pero hindi yun tiningnan ng Bongbong Marcos. Kasi nga nabubulungan siya ni Lisa. Diba? May mga sila dyan. Itambalos-los. Parang lumalabas talagang ang pinalalabas ni Amy Marcos, depende sa interview ni Doc Willie Ong, halos yung mga nangyayari ngayon, parang di ba tinatanaw nila ng utang na loob yun pero sa nangyayari, parang wala nga diba? Dahil bakit? Medyo tinulungan at lahat ganyan, pero nagkakaroon na ng sigalo sa both side, Duterte at saka Marcos, di ba? Pero yun nga, imbis na, di ba, binibigyan ko ng benefit of doubt si Senator Amy Marcos. Bakit? Re-electionist yan di ba? Pero, sabi nga ng ibang mga vloggers, never again sa mga Marcoses. Talagang nangangampanya sila na wala ng Marcos na mauulit pa. Kasi napudol nga, di ba? Pero, base doon sa mga pinahayag ni Amy Marcos, nakita mo naman yung kaseryosohan. Kung anong kaganapan, anong nangyari noon, isinalaysay niya sa interview ni Doc Willie Ong. Di ba? Isinalaysay niya lahat na talagang napakalaki ng utang na loob nila kay Pangulong Duterte sa kaganapan at kay Inday Sara, Vice President. Kaso ang problema nga, di ba? Nagkalasa na, yan, katulad ni Tol, napasama na doon sa kabila, samantalang kung tutusin, di ba? Kaya sana naman sa mga nag-aakusa o nagsasabi na
si Inday Sara ang gumamit sa mga Marcoses, nagsalita na po ang super ate. Sige po, idibang nyo po yun. Pasubalian nyo yung sinabi ni Amy Marcos. Eh siya mismo ang kaharap ni VP Sara at ni Bongbong Marcos kung paano ginawa. Diba? Ibig sabihin, meron pa rin katiting kay Amy Marcos yung tinatawag na utang na loob sa mga Duterte. Pero dahil marami ng mga naglilitawan ng mga sigalot sa bawat panig, pati siya nadadamay na, di ba? Kasi nga, iba, siyempre Marcos siya, nadadamay siya doon sa mga DDS vlogger, di ba? Talagang never again na sa mga Marcos. Kaya yun nga mga kapatid, sana makita at yun na, nagsalita na ang Senator Amy Marcos tungkol sa kaganapan na talagang sila ang nakiusap sa VP Sara. Pero, yun, trinabaho ng mga alipores ni Bongbong Marcos ito sila, lalong higit si Lisa, si Tambaloslos, trinabaho nila sila. Talagang pinilit nilang siraan ang VP Sara regarding sa mga usapin, kaya napwersa mag-resign. Kaya nakakalungkot din. Number one pa naman sa kagawaran, di ba? Ang kagawaran ng edukasyon sa buong, di ba? Sa buong ahensya ng gobyerno, number one siya. Number one ang DepEd sa pamamagitan ni Inday Sara. Kaya salamat at nakita natin kung ano talaga ang totoo. Yun, naganap. Nangyari na talagang totoo na sila ang nakiusap sa mga Duterte. Higit sa lahat kay Inday Sara, mapapayag lang. Imagine mo, number one lagi sa survey, pero silang pinagbigyan. Kung talagang manggagamit yan o opportunista ang ating VP Sara, dapat, di ba? Siya na ang kwento. Pero bakit? Nakita niya rin eh. Kumbaga, sige kayo na muna kayo. Salamat at God bless. Thank you. At sana pagpalain po tayo lagi na. At salamat sa Diyos. At basta lagi natin titinan. Yung mga naglalabas na ganito, sana pag mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. Thank you, God bless po. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Shoutout ko nga pala. By the way, sinashoutout ko nga pala si Noli Pangilinan dyan sa Dubai. Shoutout Noli. God bless sa iyo. Thank you. At super proud ako. Bakit? Yung mga bagay na kaalaman ko kaunti na i-share ko sa iyo, na proud talaga ako sa iyo kasi malayo na narating mo. Shout out Noli Pangilinan. God bless. Thank you.